So last yung dalawa, no? Yung sa mo at saka ng sika. Alam natin yung mo na ibig sabihin niya is yung also. Yung sa N5. So like yung mo, like the uses of wa explains above. So mo replaces o or ga, what follows other particles. So what follows other particles. In the case of the particle e, so it can be omitted. Kaya yung pagpapaliwanag dun sa taas, no? Yung sa wa. So ganoon din dito sa ano, yung sa mo. Ibig lang sabihin, so naka-double particle din, no? So di mo. So ni mo, no? I mo. Kara mo. Then mali mo. At saka yung o at saka nangga. So tinatanggal na. Pag ibang particles, so bawal mong tanggalin, no? For example, no? Yung sa o. Ayan. So ramen o. So tabimas. Kakain ako ng ramen. So tempura. So tempura mo. So tabimas. Ayan. Ayan lang. Ito na lang. Pag o, no? So tinatanggal. Papalitan na siya ng papalitan siya ng mo. So ramen mo tabimas. Yan. So ramen din po ang kakainin ko, no? Iba 'yon, ano? Ilagay na yung watashi. Watashi wa ramen o tabimas. Kakain ko ng ramen, no? So watashi wa, so ramen mo tabimas. Kakain din ramen din po ang kakainin ko, no? Iba din yung salitang ganyan, no? Kakain din po ako ng ramen. Pag ito naman yung salita mo, kakain din po ako ng ramen, no? So hindi ka dito kundi dito. Watashi mo, yung ako din, no? So kakain din po ako, no? So ganun sa gana. Por sana. So choku ni so pasokon ga so arimasu. Meron pong computer sa meron pong computer sa table. Yan. Pag ganun yung no? So, yung ga magiging muna. Yan. Yung ga magiging muna, no? So, choku ni pasokon mo ari. So, meron din pong computer sa table. So meron din pong computer, no, sa table. So magiging also. Papalitan lang yung ganang mo. So sa N5 yun, Pero pagdating doon sa ibang particle, bawal mong tanggalin. Sample na shokodode so tabimasu. So kakain po ako sa canteen. Ito naka-particle din naman. So bawal mong tanggalin bawal tanggalin yung particle, no? Sa canteen din po ako kakain. So yun yung punto na ilalagay mo yung mo, no? Kaya't nagiging di mo. Sa canteen din po ako kakain. Parang ganoon sa example, may iba nga lang to, karamo nga lang to, no? Anang watashi no hiyakara umigamimasu. So
So yung dagat makikita doon sa room ko. So toto no hiya karamo umimas. At makikita din sa kwarto na ano. And also, yung, at makikita din po yung dagat mula doon sa kwarto na ano, kapatid ko. Yung sa Nemo naman. Yung sa ano no? Yung sa Nemo. Por sa ito. So meron pong computer sa table. Meron din pong computer sa table. Ay, may ano dito, may konting error pala. May konting error dito na sa translation. Ang computer din po ay nasa table. Nabaliktad, sorry. Yan. Kasi yung salita, no? For example, watashi. Ako, no? So, watashi mo. So, ako din, no? Dahil sa pasokon. Pasokon. So, computer. No? So, pasokon mo. So, ang computer din. So, alam nyo na yun, kasi sa in5, no? Simple lang. So, kini pasokon mo, arimas. Ang computer din, nabaliktad ko lang kanina, no? Pero pag ganito yung salita mo, so meron din, no? Meron ding computer sa table. Magkaiba yun, ano? Salita, ang computer din po ay nasa table. Kaysa dun sa, meron ding computer sa table, no? Nakagaling siya. So meron ding computer sa table, no? So bawal mo na tong gawin mo, no? Kung dito ka magmo sa no? Nemo. Yung ano, ibig sabihin ng Nemo. So pag ano, meron pong computer sa table, so pinipasokon ka arimas. Or ang computer din po ay nasa table. So pinipasokon mo arimas. Pag ito yung salita mo, meron ding computer sa table, so kini mo pasokon ka arimas. Klaro na yun, parang sana. Isang example para klaro lang. Yan sa So hasta sa Manila ikimas. Pupunta ako bukas sa Manila. So bukas ay sa Manila din po ako pupunta. So hasta Manila imo ikimasu. Yan sa kara bersama. So hasta so Puji. So Puji kara hatarakimasu. Magtatrabaho po ako bukas. Mula 9 o'clock. No? Lagyan mo lang siya ng muna. So magtatrabaho po ako bukas mula 9 o'clock din. No? Yung Puji kara, so 9 o'clock din. Mula 9 o'clock din. Yung salita niya. Puji kara mula 9 o'clock din. Ay dito na lang din sa mali. Balikan na lang yung mali. So hasta Puji made hatarakimasu. So magtatrabaho po ako bukas until 9 o'clock. So hasta Puji madimo hatarakimasu. So magtatrabaho po ako bukas until 9 o'clock din, no? Kasi yung ano no, yung made yung until, yung Puji madimo. So until 9 o'clock din yung also. So walang tanong sa ano sa dual particle.
Kanang also lang yun, no? Naka-double particle lang. Yung pinaka-last dito sa nanabang. So shika is attached to nouns, quantifiers, etc. and is always used with negative predicate. So it highlights the word, makes limitations. Ingat muna. Kasi maingay. So it replaces ga and o, but follows other particles. Shika has a negative nuance. So while dake has a positive one. Yung shika at saka dake magkapareha lang. Only. Yung shika so ganun din, only din. Kaya lang, negative yung kasunod niya. Ito, ganun din. Positive pala isa. Dito lang sila magkapareha. Yung noun at saka quantifier. Diyan sila magkapareha. For example, no? Sa noun. So hasta Tanaka wa Tokyo ikimasu. Bukas po ay pupunta si Mr. Tanaka sa Tokyo. Yung noun natin dito si Mr. Tanaka. Pag yung wa, pinalitan mo siya ng chika. Yung ikimas magiging negative. No? Then maging ganito yung meaning niya. Bukas po ay si Mr. Tanaka lang ang pupunta sa Tokyo. No? Ganon din dito na sa dake. Same lang ng meaning. So, pag dake yung nilagay dito, no? Yan. Yung ikimasen magiging ikimas, no? Yan yung sa noun. Yung sa quantifier naman, kung sama, no? Meron pong dalawang libro sa table. So, chokwi ni Honda ni satsu arimasu. Pagdating sa quantifier, so magdagdag ka lang ng shika or dake. Bawal ka magtanggal. Pag dinagdagan mo siya ng shika dyan, no? Yung arimas magiging negative. No? So, chokwi ni Honga ni satsu shika arimasen. Dalawa lang po ang libro sa table. No? Pag nakadake naman siya, pag yung nakalagay dito is sa dake, yung arimas magiging positive. Then, ganun pa rin yung meaning niya. Dalawa lang po ang libro sa table. No? So, Romaji chika kakimasen. I cannot write anything but Roman letters. Ibig sabihin, Roman letters lang yung kaya niya isulat. No? Isa. Romaji dake kakimasu. I can only write Roman letters. Ganon din Ganon din yung to. So, Roman letters lang yung kaya niya isulat. Naka-negative na yung isa. No? Yung isa naka-positive. Yung verb. So, wala namang tanong dito, no? Ito yung pinaka-last dito sa topic natin sa 27.
Yung isang naka-Japanese, meron siyang origana sa taas. So yung sa 1, Munaichi. So dito, ilagay mo lang yung verb na naka-mass form. So dito naka-mass form din, pero naka-potential. So dito naka-potential, pero naka-dictionary form. Yung naka-plain form. So dito sa nibang, i-complete mo lang yung sentence kung ano yung kulang. So dapat yung kasunod na ilagay mo dito, palaging naka-potential yung verb. Kasi potential yung topic dito, no? Analyze mo lang yung sentence, no? Yung sa sangbang. So yung nakalagay dito is yung pang in 5. So, babaguhin mo lang siya na naka-potential. Parang ganyan lang sa ano. Kanina. Yung example ko. Pero yung saan ba yun? Wala. So, ay, wala. Ito yung nakalagay doon sa assignment, yung ganyan, no? Ito yung ano, no? Nakalagay doon sa assignment, yung pang in 5. Yung isasagot mo is ganyan. Babaguhin mo lang siya na naka-potential, no? Yun sa part na to. Yun sa yung bang, lagyan mo lang siya ng particles. Yun sa gubang. So, replyan mo lang siya na nakashika. Palaging shika yung sagot mo dito, no? So, analyze lang yung tanong, no? Para ma-analyze din kung ano yung sagot. Ando na yung sagot, no? I-complete mo na lang. Yan sa ano ko bang? So, pag ginawa mo, bilog. Pag hindi mo ginawa, yun yung X. Ito yung tanong, no? Yamara Santo, Sato Sani, Hinraku shimashita ka? Tinawagan mo ba si Mr. Yamada at saka si Miss Sato? So si Sato, bilog, ibig sabihin tinawagan mo. Si Mr. Yamada, naka-X, ibig sabihin hindi mo siya tinawagan. So isusulat mo lang yung wa, ga, wa. No? So Sato sang ni wa, Hinraku shimashita ga? Yamada sang ni wa, Hinraku shimasen desu ka? So sagutan mo lang siya, no? Na nakaganito. So, wa, ga, wa. Ganon din dito. Support sa gaski desu ka? Gusto mo ba yung sports? So, yung golf, gusto mo kasi bilog. So, yung ibang sports, hindi. Sasabihin mo lang na gusto ko po yung golf, pero yung ibang sports, hindi. I-ano mo lang dito, no? Na nakawa, gawa. I-construct mo lang yung sentence na nakawa, gawa. Walang tanong doon, no? Yan sa listening pala, kagaya lang din kahapon, isulat kung ano yung tanong. Huwag mo siyang replyan. So dito, isulat yung bilog pag tama. So dito, pag X yung, pag mali yung sagot, so yun yung X, yung bats. So ganun din, kagaya sa lesson 26, ipasa sa messenger ko. PM lang. Before tayo mag-start ng klase bukas. So wala namang tanong dito, no? Kasi time na din po tayo. Ay, mag-in na po tayo. Okay. Ay, do mo arigatou gozaimashita. Otsukare-sama deshita. So mataas na rin. Ay, Arigatou sensei. ay, arigatou. Arigatou gozaimasu, sir. Thank you. Arigatou. Salamat.